Shara's point of view. 7 taon na akong nagtatrabaho bilang caregiver sa Singapore. Sa loob ng 7 taong yon, iisang pamilya lamang ang pinagsisilbihan ko. Marami na akong natatanggap na alok mula sa ibang agency na mas mataas ang sweldo. Pero hindi ko na yun tinanggap dahil naging mabuti sa akin ang pamilya Lim. Itinuring nila akong parang pamilya at hindi isang simpleng empleyado. Hindi rin naging mahirap ang pag-aalaga kay ama dahil kahit matanda na siya, mabait pa rin to sa akin. Kung may isang bagay lang akong hindi kailanman nasanay, yun ay ang matulog gabi-gabi ng malayo sa anak ko. 6 na taong gulang na ngayon si Mia. Halos 3 taong gulang pa lamang siya nang una akong umalis ng Pilipinas. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang mahigpit niyang pagyakap sa akin habang umiiyak siya sa airport. Hindi pa niya noon naiintindihan kung bakit kailangan kong umalis. Ang alam lang niya, mawawala ang mami niya. Ako naman, halos mawala ng lakas ng loob na sumakay ng eroplano. Dahil pakiramdam ko, iiwan ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero wala akong ibang pagpipilian. Kung mananatili ako sa Pilipinas, hindi ko alam kung paano kong bubuhayin ang anak ko. Ayos ka lang ba dyan? Tanong ng kabayan kong OFW. Oo, naiisip ko lang ang anak ko. Ako nga rin nakaka-homesick talaga kapag wala ka ng ginagawa. Doon mo naiisip ang pamilya mo. Bumuga ko ng hangin saka tumango dahil tama nga siya. Oo nga Kaya minsan mas gusto kong may ginagawa ako para hindi ako nalulungkot. Para nalilibang ako. Tumango na lamang siya't nagpaalam na. Habang ako naman, muli akong nakaramdam ng lungkot matapos kong tingnan ang picture ng anak ko sa cellphone. Hindi ko kailanman sinabi kay Mia kung sino ang tunay niyang ama. Sa totoo lang wala rin naman akong magandang kwentong maibibigay tungkol sa lalaking yon. Nung malaman niyang buntis ako, unti-unti siyang lumayo hanggang tuluyan na lamang akong iniwan. Wala siyang naging balita sa akin at ni minsan hindi niya sinubukang alamin kung ligtas ba kaming mag-ina o kung maayos bang kalagayan namin. Nung una nasaktan ako, pero habang lumilipas ang panahon, natanggap ko ring hindi ko maaaring ipilit ang sarili ko sa taong malinaw namang ayaw sa amin. Simula noon na ipinangako ko sa sarili kong ako na ang gagawa ng lahat para kay Mia. Kung hindi niya mararanasan ang magkaroon ng ama, sisikapin kong maramdaman niyang sapat ang pagmamahal na kaya kong ibigay bilang isang ina. Bandang 8:00 ng gabi nang matapos ko mga gawain ko sa bahay ng pamilya Lim. Pagkapainom ko ng gamot kay ama at matiyak na mahimbing na itong natutulog, ay saka lamang ako nakabalik sa maliit kong kwarto. Araw-araw na naming nakasanayan ni Mia ang mag-video call bago siya matulog. Kahit gaano ako kapagod, hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. Pagbukas ko ng cellphone, ay agad kong nakita ang sunod-sunod niyang mensahe. Hindi ko napigilang mapangiti bago ko siya tinawagan. Ilang segundo lamang ay lumabas na sa screen ang pamilyar niyang muka. Mami! Masaya niyang bate habang kumakaway sa kamera. Kamusta ang baby ko? Nakangiti kong tanong. Eto po, mabait. Bakit parang may gusto kong ipaalam sa akin? Malakas siyang tumawa. Paano mo po nalaman? Kilala na kita. Kapag ganyan ang ngiti mo, siguradong maikekwento ka. Agad niyang inilapit ang isang papel sa kamera. Tingnan mo po Sinubukan kong basahin ang nakasulat. Perfect score? Tumango siya ng mabilis. Opo, 20/20. Wow, ang galing naman ng anak ko. Hindi man lang nagkamali. Sabi po ni teacher ang bilis ko raw sumagot. Talaga? Ibig sabihin, kailangan ko nang mag-isip ng reward para sa matalino kong anak. Mami, pwede po ba akong humingi ng fried chicken pag uwi mo? Yun lang ba? Hindi po. Gusto ko rin pong pumunta tayo sa playground. Tapos sasakay tayo sa Ferris wheel. Tapos kakain tayo ng ice cream. Tapos... Saglit siyang huminto bago natawa. Madami po pala. Isa-isahin natin para matupad lahat, ha?
Habang nag-uusap kami ay sumingit sa camera ang mama ko. Nako, kanina ka pa talagang hinihintay ng batang yan. Ayaw pang matulog dahil gusto ka raw munang makausap. Pasensya na po ma, medyo natagalan lang ako sa trabaho. Huwag ka nang humingi ng pasensya, ito naman oo, naiintindihan naman namin. Ang gusto ko lang malaman kung kamusta ka. Mukha kang pumayat ah. Ma, video ko lang ito, baka dahil lang po sa ilaw. Huwag mo akong lokohin, nanay mo ako, kilala kita. Ayos lang po talaga ako ma. Nakangiti niya akong tiningnan sa screen bago siya muling nagsalita. Kiara, kailan ka ba uuwi? Napakurap ako. Ma, huwag kang mag-alala sa sasabihin ko. Nagtatanong lang naman ako. Halos 3 taon ka nang hindi umuwi ng Pilipinas. Alam kong gusto mong makatipid at mas gustong ipadala kay Mia ang kinikita mo. Pero lumalaki ng apo ko. Minsan hindi lang perang kailangan ng bata. Napatingin ako kay Mia na tahimik lang na nakatingin sa akin. Ilang beses na siyang nagtatanong kung kailan kang uuwi. Kapag may school activity lagi niyang sinasabi na sana nandoon ka. Hindi naman siya nagrereklamo pero bilang lola niya, alam ko namang namimiss ka na talaga niya. Huminga ako ng malalim sabay hawak sa ulo ko. Sa totoo lang ma, matagal ko na ring iniisip yan Pakiramdam ko kasi ang dami ko nang namiss sa paglaki ni Mia. Hindi ko siya nahatid sa unang araw niya sa school. Hindi ko siya nayakap nung nagkasakit siya. Hindi ko rin siya nakasama sa mga birthday niya nitong mga nakaraang taon. Kaya ngang sinasabi ko sa'yo, umuwi ka muna kahit ilang linggo lang. Hindi naman mauubos ang trabaho sa Singapore. Pero ang panahon na lumalaki ang anak mo, hindi na yun maibabalik. Napalunok akong napaisip sa sinabi ni Mama. Matagal ko nang gustong umuwi. Sa tuwing naiipon ang leave ko, lagi kong kinakalkula kung magkanong magagastos sa pamasahe. Sa huli, pinipili ko na lang na ipadala ang pera sa Pilipinas para may pandagdag sa gastusin ni Mia. Pero habang nakikita ko siyang lumalaki sa harapan ng screen ng cellphone, lalo kong nararamdaman na may mga sandaling hindi kayang palitan ng perang ipinapadala ko buwan-buwan. Ma, mahina akong sabi. O bakit? Sa susunod na buwan, magbabakasyon ako. Nanlaki ang mga mata ni Mama. Talaga? Nakaipon na rin po ako ng leave Gusto kong makasama si Mia kahit ilang linggo. Miss na miss ko na rin po talaga kayong dalawa. Hindi pa man ako natatapos magsalita, ay masaya nang pumalakpak si Mia. Yay! Uuwi na si Mami! Napangiti ako habang pinagmamasdan ng saya sa mukha ng anak ko. Sa pagkakataong yun, pakiramdam ko, yun ang pinakamagandang desisyong nagawa ko matapos ang 7 taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Kiara's point of view. Halos hindi na mapakali si Mia sa tuwing magka-video call kami matapos kong sabihing magbabakasyon na ako sa Pilipinas. Araw-araw may bago siyang tanong tungkol sa pag-uwi ko. Minsan gusto niyang malaman kung ilang tulog na lang ang bibilangin niya. Minsan naman tinatanong niya kung anong pasalubong ko sa kanya. Kahit paulit-ulit ang mga tanong niya, hindi ako nagsasawang sagutin ang mga yon. Dahil nakikita ko kung gaano siyang kasabik na muli kaming magkita. Mami, sigurado po ba talagang uuwi ka? Tanong niya isang gabi habang yakap-yakap ang paborito niyang stuffed bunny. Oo naman, nakapag-file na ako ng leave at approve na rin ng agency. Hindi na yun mababawi anak. Totoo po? Totoong totoo. Promise yan mami Yes anak, uuwi na ako dyan para makasama ko kayo ng lola mo. Miss na miss ko na kayo Napangiti siya ng malawak bago tumingin kay mama na nasa tabi niya. Lola, sabi ko po sa inyo uuwi na talaga si mami. Natawa rin si mama. Kitang-kita ang labis na galak sa pagmumukha ng anak ko. Hindi naman kita kinokontra. Excited lang din ako, apo. Mami, susunduin po kita sa airport. Siyempre naman. Tapos hahawakan ko ang kamay mo at hindi na kita bibitawan. Napahinto ako sa sinabi niya. Kahit nakangiti pa rin ako ay biglang kumirot ang dibdib ko. Sa loob-loob ko,
Para akong dinudurog sa sinabi niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang labis na pananabik na magkasama kaming muli. Mabilis na lumipas sa mga araw. Pagdating ng araw ng flight ko, ay ilang beses pa akong niyakap ni Ama bago ako umalis. "Take care, Kiara," sabi nito sa mahinang boses. "I will, Ama." Lumapit din sa akin si Miss Lim. "Huwag kang mag-alala rito. Sulitin mo lang ang bakasyon mo kasamang anak mo. Ilang taon ka nang halos puro trabahong inaatupag mo eh." "Maraming salamat po." "At isa pa," dagdag niya habang iniaabot sa akin ng isang paper bag. "Maliit na pasalubong yan para kay Mia." "Naku, hindi na po sana kayo nag-abala. Hayaan mo na. Matagal na rin namin gustong bigyan ng regalong anak mo eh." Nagpasalamat akong muli bago ako tuluyang umalis. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, pakiramdam ko'y gumaan ang puso ko. Ibang-iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag nakabalik ka sa sariling bansa. Habang hinihila kong maleta palabas ng arrival seat, ay agad kong hinanap ang pamilyar na mukha nila Mama at Mia. Hindi naman ako nahirapang makita sila. Halos tumalon-talon na si Mia habang kumakaway sa akin. "Mami!" Agad niyang binitawan ng kamay ni Mama at tumakbo palapit sa akin. Mabilis kong ibinaba ang maleta at sinalubong siya. Mahigpit niya akong niyakap sa leeg. "Mami, miss na kita." Mas humigpit ang yakap ko sa kanya. Miss na rin kita, baby. "Huwag ka nang umalis ulit ah." Napangiti ako habang hinahaplos ang likod niya. "Magbabakasyon muna si Mami. Sulitin muna natin ang oras nating magkasama." Lumapit si Mama na nangingilid ang luha sa mata habang nakangiti. "Welcome home, anak." Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Miss na miss ko na rin ang mama ko. "Salamat po, Mama." "Alika na, kanina pang excited ang batang ito eh. Mula pa kagabi halos hindi na makatulog." Napatingin ako kay Mia. Napakalawak nga ng ngiti niya. "Totoo ba yon?" "Opo, baka kasi hindi ka dumating eh." "Nandito na si Mami kaya tinupad ko ang pangako ko." Magiliw siyang ngumiti bago hinawakan ng kamay ko. Mabilis na lumipas sa mga sumunod na araw na halos hindi kami nagkahiwalay ni Mia. Isinasama ko siya sa palengke, sa mall, at maging sa simpleng paglalakad sa subdivision. Hindi ko inindang pagod dahil gusto kong makabawi kahit konti sa mga panahong hindi kami magkasama. Isang gabi pagkatapos naming maghapunan, ay magkatabi kaming nakaupo ni Mia sa sala habang nanonood ng cartoons. Nakaupo naman si Mama sa dining area at nagbabalat ng mga prutas. Biglang sumandal si Mia sa balikat ko. "Mami?" "Masaya ako kasi nandito ka na." "Masaya rin ako." "Pwede bang huwag ka nang bumalik sa Singapore?" Hinaplos ko ang buhok niya. "Napag-usapan na natin yan, baby. Kailangan pa rin magtrabaho ni Mami eh." Malungkot siyang tumango. Akala ko tapos na ang usapan. Pero makalipas ang ilang segundo, ay muli siyang nagsalita. "Mami, may wish pa po sana ako." "Ano yun?" Tumingin muna siya sa akin bago nagsalita. "Pwede ba akong magkaroon ng daddy?" Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin ako sa kanya. Hindi ko inasahan ang tanong niyang yon. Patuloy siyang nagsalita. Inosente ang boses at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Alam mo po, yung daddy ni Chloe, siyang naghahatid sa kanya sa school araw-araw. Tapos kapag uwian, naghihintay na siya sa labas ng gate. Nung family day nga namin silang tatlong magkakasama, ang saya nilang tingnan." Seryoso lamang akong nakikinig. Hindi naman po ako naiinggit sa mga laruan nila, pero gusto ko rin sana ng daddy na sasamahan akong maglaro sa park. Tuturuan akong magbisikleta at tatawag sa akin ng princess. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi ko gustong magsinungaling sa anak ko. Pero ayokong ikwento sa kanyang tungkol sa lalaking piniling iwan kaming mag-ina. Napansin marahil ni Mamang pananahimik ko kaya't lumapit siya at umupo sa tabi namin. "Mia, mahal na mahal ka ng mami mo.
Kaya siya nagtatrabaho sa ibang bansa para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Alam ko po yun, Lola. Mahal ko rin naman po si Mami. Kung ganun, wag mo munang isipin ang tungkol sa daddy na yan. Darating ang tamang oras kapag oras na. Napatingin sa akin si Mia. Darating pa po ba talaga? Napangiti ako at marahan kong hinawakan ng maliit niyang kamay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, baby. Pero ang maipapangako ko sa'yo, gagawin kong lahat para maging masaya ka. At kung sakaling dumating ang panahon na may isang taong mamahalin tayo at mamahalin ka rin na parang tunay niyang anak, gusto kong sigurado akong mabuti siyang tao. Basta po mabait siya. Oo. At ihahatid niya ako sa school. Kung papayag siyang maghatid sa'yo araw-araw. At tatawagin niya akong princess? Oo, anak. Masaya niyang niyakap ang braso ko. Hindi ko alam noon na ang simpleng hiling ng anak ko ang magiging simula ng malaking pagbabago sa buhay naming mag-ina. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Mia dahil ayaw niya nang mahuli sa charity event na sinabi ni Mama kagabi. Inihabol niya raw ang pangalan ko sa listahan. Habang inaayos ko ang buhok niya sa harapan ng salamin, ay hindi siya mapakali sa kakatanong kung ano mga pwedeng gawin doon. Mami, marami po bang bata ron? Tanong niya habang pinagmamasan ng sarili sa salamin. Sigurado akong marami. Sabi nga ni Lole, may mga laro at iba't ibang activities para sa mga bata. May prizes din po kaya? Baka meron din, anak. Kapag nanalo po ako, ibibigay ko sa'yo. Bakit sa akin? Kasi lagi kang nagbibigay sa akin ng regalo kapag umuwi ka. Ako naman pong magbibigay sa'yo. Napangiti ako habang hinahaplos ang pisngi niya. Kahit wala kang ibigay, sapat nang makita kitang masaya, anak. Bakit po? Dahil matagal kitang hindi nakasama, kaya gusto kong sulitin ang bawat araw ng bakasyon ko. Lumapit siya at niyakap ako. Ako rin po. Hindi nagtagal ay tinawag na kami ni Mama mula sa sala. Anak, handa na ba kayo? Baka maabutan tayo ng traffic. Saglit lang po, Ma. Sagot ko habang inaayos ang maliit na bag ni Mia. Paglabas namin ng kwarto, ay napangiti si Mama nang makita kaming mag-ina. Ang ganda-ganda naman ng apo ko. Umikot pa si Mia. Lola, bagay po ba ang dress ko? Napakaganda mo. Tingnan mo nga po si Mami, oh. Pareho po ba kaming maganda? Hindi na dapat tinatanong yan. Syempre pareho kayong maganda. Masaya namang humawak si Mia sa kamay naming dalawa habang naglalakad palabas ng bahay. Mahigit 30 minuto ang biyahe bago kami makarating sa event venue. Pagkababa pa lamang namin ng sasakyan ay napansin ko na agad ang dami ng taong dumalo. May mga booth na namimigay ng pagkain, school supplies, libreng medical check-up at iba't ibang aktibidad para sa mga bata. Meron ding maliit na entablado sa gitna ng covered court kung saan abala ang ilang host sa pagtanggap ng mga bisita. Mami, ang daming lobo! Masayang sigaw ni Mia habang nakaturo sa isang booth. Oo nga. Pwede po ba tayong pumunta ron mamaya? Siyempre, iisa-isahin natin ang lahat para hindi tayo nagmamadali. Habang naglalakad kami ay may lumapit na isang babaeng naka-uniform ng foundation. Magandang umaga po. Kayo po ba si Kiara? Opo. Welcome po. Nasa listahan po kayo ng mga single mothers. Pakisulat na lang po ang pangalan nyo rito at ng anak ninyo. Agad kong sinunod ang sinabi niya. Pagkatapos naming magparehistro ay inabutan niya si Mia ng isang maliit na eco bag na may lamang school supplies. Para sa'yo yan. Thank you po. Magalang na sabi ni Mia. Ngumiti ang babae. Napakabait naman ang anak ninyo. Napatingin siya sa akin. Ma'am, mamaya po may maiksing programa bago magsimula ang distribution ng scholarships at educational assistance. Kung maaari po sana manatili muna kayo sa venue. Napakunot noo ko. Scholarship? Opo. Bawat taon po ay may sponsor kaming nagbibigay ng educational assistance sa mga batang binubuhay lang po ng isang ina o mga single mothers. Mamaya po ipapakilala rin namin siya.
Nagpasalamat ako bago kami tuluyang naglakad papasok. Habang naghahanap kami ng mauupuan, ay hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kaayos ang pagkakaorganisa ng programa. May mga volunteers na nakatalaga sa bawat booth. May libreng pagkain para sa mga bata. May mga doktor at nurse na nagbibigay ng libreng konsultasyon. Bilang isang caregiver at dating nurse student, natuwa kong makitang maraming taong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Mami? Gusto ko pong maging doktor paglaki ko. Napangiti ako. Talaga? Para gagamutin ko kayo ni Lola. Akala ko dati gusto mong maging teacher. Doktor na po ngayon? Bakit nagbago? Kasi mas maraming tao akong matutulungan. Napahinto ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ganong pag-iisip, pero lalo akong naging proud sa anak ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Ano man ang piliin mo paglaki mo, susuportahan kita. Ang importante, lumaki kang mabuting tao, anak. Maya-maya'y narinig ko ang boses ng host mula sa entablado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa ating taunang charity event para sa ating mga single mothers at kanilang mga anak. Unti-unti nang naupo ang lahat ng bisita. Kami rin ay umupo sa ikatlong hanay kasama si Mama. Nagpatuloy ang host sa pagsasalita tungkol sa mga programa ng foundation, hanggang sa mabanggit nito ang pangunahing sponsor ng scholarship program. At syempre, hindi magiging posible ang taunang programang ito kung wala ang patuloy na suporta ng De Guzman Holdings. Napansin kong sabay-sabay na pumalakpak ang mga tao. Muling nagsalita ang host. Sa loob ng maraming taon, libo-libong estudyante na ang natulungan ng kanilang kumpanya. Hindi lamang sila nagbibigay ng scholarship kung hindi maging ng school supplies, allowance, at iba't ibang livelihood programs para sa mga single mothers. Palakpakan po natin ang chairman at CEO ng De Guzman Holdings. Huminto siya sandali, bagong ngumiti. Mr. Lawrence De Guzman. Kasabay ng malakas na palakpakan ng mga tao, ay napatingin ako sa gilid ng entablado. Nang magsimulang maglakad papunta ron ng isang matangkad na lalaking nakasuot ng simpleng navy blue suit. Magalang na binati ni Lawrence De Guzman ang lahat ng naroroon bago niya hinawakan ang mikropono. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat gusto kong magpasalamat sa bawat isang dumalo sa programang ito. Alam kong maraming single mothers ang kinakailangang maglaan ng oras para lang makapunta rito. At para sa akin, malaking bagay na pinili ninyong samahan kami ngayong araw. Umaasa akong kahit sa simpleng paraan may maitutulong ang programang ito para sa inyong mga pamilya. Tahimik na nakinig ang lahat habang nagpapatuloy siya. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit taon-taon ipinagpapatuloy namin ang scholarship at educational assistance program na ito. Ang totoo, hindi naman ito tungkol sa pagbibigay ng tulong para lamang masabing may charitable project ang kumpanya namin. Mas gusto naming isipin na isa itong investment para sa kinabukasan ng mga batang nangangarap. Naniniwala akong maraming matatalinong bata ang hindi nabibigyan ng pagkakataong maabot ang mga pangarap nila dahil lamang sa kakulangan ng kakayahang pinansyal. Kung kaya naming maging tulay para mabigyan sila ng pagkakataon, bakit hindi namin gagawin? Napatingin ako kay Mama. Pareho kaming tahimik na nakikinig. Hindi ko maikakailang nagustuhan ko ang paraan ng pagsasalita ng CEO. Wala siyang himig ng pagmamayabang, kahit alam kong isa siya sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Simple siyang magsalita at tila sinisiguro niyang naiintindihan siya ng bawat taong naroroon. Hindi rin lingid sa amin ang sakripisyo ng mga single parents. Marami sa inyo ang sabay na gumaganap bilang ama't ina. Kayong nagtatrabaho, kayo rin ang nag-aalaga sa inyong mga anak. Hindi madali ang responsibilidad na yon, kaya sana huwag niyong isipin na nag-iisa kayo. Hanggat kaya ng aming kumpanya, patuloy kaming susuporta sa mga programang makakatulong sa inyong mga pamilya. Muling umalingaw-ngawang palakpakan sa buong covered court. Pagkatapos ng maiksing talumpati ay nagsimula ng pamamahagi ng ilang educational kits sa mga batang napili ng foundation. Habang abala ang programa, ay hindi mapakali si Mia sa tabi ko. Mami! Mahina niyang tawag. O bakit?
Pwede po ba akong lumapit sa may mga lobo pagkatapos ng program? Oo naman, pero hihintayin muna nating matapos ang programa ah. O sige po. Makalipas ang ilang minuto ay muli na naman siyang nagsalita. Mami, ang bait po nang nagsasalita. Bakit mo naman nasabi? Kasi gusto niyang tulungan ng mga bata. Oo nga eh. Mayaman po ba siya? Sa tingin ko oo kasi may pera siya para makatulong. Gaano po kayaman? Mas mayaman pa siguro sa iniisip mo. Nanlaki ang mga mata niya. Mas mayaman pa kay Lola? Hindi ko napigilang matawa. Anak, hindi naman mayaman si Lola. Bakit lagi niyang sinasabing may ipon siya? Narinig yun ni Mama kaya't napailing siya habang natatawa. Aba, maliit na ipon lang yun, anak. Tapos itong si Kuya sa stage mas marami siyang ipon. Bakit po ang dami niya ring pera? Dahil matagal siyang nagtrabaho at mahusay siyang magpatakbo ng negosyo. Tulad po ba ng tindahan? Mas malaki pa roon. Gaano kalaki? Basta, napakalaki. Napakamot siya sa ulo. Hindi ko pa rin po naiintindihan. Kapag malaki ka na, ipapaliwanag ko ulit. Tumango naman siya kahit halatang hindi pa rin siya kumbinsido. Hindi nagtagal ay inanunsyo ng host ang 10 minutong break bago magsimula ang susunod na bahagi ng programa. Agad na nagsitayuan ang ilang bisita upang pumunta sa mga booth. Ang ibang mga bata naman ay excited na tumakbo papunta sa mga laro. Hinawakan ko ang kamay ni Mia. Dahan-dahan lang tayo. Opo. Lagi kang tumingin sa dinaraanan mo. Huwag kang bibitaw sa kamay ko ah. Opo. Parang memorize mo ng sinasabi ko ah. Araw-araw mo po kasing sinasabi, Mama. Siyempre, ayoko mapahamak ka. Habang naglalakad kami ay nakakita siya ng booth na namimigay ng mga lobo na may iba't ibang hugis. Mami, yun po! O sige, pupunta tayo ron. Humawak pa rin siya sa kamay ko habang naglalakad kami. Ngunit maya-maya ay may batang tumakbo sa harapan namin dalang isang umiiyak na kapatid. Saglit akong napalingon upang makaiwas at sa pagkakataong yon, nakabitiw si Mia sa kamay ko. Mami, dito lang po ako. Sabi niya habang nakangiti at dahan-dahang naglalakad patungo sa booth. Mia, sandali lang, huwag kang lumayo. Malapit lang po ako, Mami. Hindi pa man ako nakakahakbang, ay may volunteer na lumapit sa akin. Ma'am Kiara, sandali lang po. Nais lang po naming ipaalam na pagkatapos ng programa, may simpleng orientation para sa mga magulang tungkol sa educational assistance. O sige po, maraming salamat. Hindi naman nagtagal ang usapan namin. Wala pang 1 minuto ay muli kong hinanap si Mia. Nasa may hagdan na siya malapit sa gilid ng stage habang nakatingala sa isang volunteer na may hawak na mga lobo. Mia! Tawag ko. Lumingon siya sa akin. Mami, kukuha lang po ako ng pink. Huwag kang tumakbo, dahan-dahan lang. Opo. Ngunit sa mismong sandaling yon ay hindi niya napansin ang isang maliit na bahagi ng hagdan na medyo madulas dahil sa natapong inumin ng isang bata. Nakita kong dumulas ang isa niyang paa. Nanlaki ang mga mata ko. Mia! Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Ngunit mas malapit sa hagdan ng isang matangkad na lalaki na kararating lamang mula sa gilid ng entablado. Sa loob lamang ng ilang segundo ay mabilis nitong inabot ang anak ko bago pa tuluyang mawalan ng balanse. Napahinto ako sa kinatatayuan ko nang makitang ligtas nang nakasandal si Mia sa mga bisig ng lalaking sumalo sa kanya. At iyon ay walang iba kung hindi si Lawrence de Guzman. Hindi pa rin humuhupa ang kaba ko habang mabilis akong lumalapit sa hagdan. Pakiramdam ko ay lalabas ang puso ko sa sobrang takot nang makita kong nadulas si Mia. Mabuti na lamang at may nakasalo sa kanya bago patuluyang bumagsak. Pagdating ko sa kanilang dalawa, ay agad akong lumuhod sa harapan ng anak ko at niyakap siya ng mahigpit. Anak, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod kong tanong habang hinahawakan ng magkabilang balikat niya. Sabihin mo agad sa akin kung may nararamdaman kang masakit ha? Huwag mong sabihin na okay ka lang kung may iniinda ka. Napailing si Mia at ngumiti pa.
Okay lang po talaga ako, Mami. Hindi naman po ako nahulog eh. Pero nadulas ka. Baka natamaan ang tuhod mo o siko mo. Tingnan nga natin. Marahan kong sinuri ang mga kamay niya. Saka ang magkabilang braso at tuhod. Pinaglakad ko pa siya ng ilang hakbang para makasiguro akong wala siyang pilay. Masakit ba kapag naglalakad ka? Tanong ko. Hindi po. Kapag inaangat mo ang paa mo, masakit ba? Hindi po talaga, Mami. Natakot lang ako ng konti. Napabuntong hininga ako ng malalim. Pakiramdam ko saka lamang bumalik ang normal na tibok ng puso ko nang makitang maayos naman ang kalagayan niya. Sus Mariosep anak, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang lalayo sa akin? Hindi naman po ako lumayo. Kukuha lang po sana ako ng pink na lobo. Pwede ka namang magsabi muna sa akin. Paano kung walang nakasalo sa'yo? Paano kung tumama ang ulo mo sa hagdan? Alam mo bang delikado yon? Yumuko si Mia at marahang hinawakan ang kamay ko. Sorry po, Mami. Hindi ko po sinasadya. Kumalma ang mukha ko. Hindi ko kayang magalit ng matagal sa anak ko lalo na kapag nakikita kong nagsisisi siya. Hindi kita pinapagalitan dahil gusto kitang paiyakin. Nag-aalala lang talaga ako eh. Ikaw lang ang anak ko kaya't natural lang na matakot ako kapag may nangyayaring ganyan. Hindi na po mauulit. Pagkatapos kong masiguradong maayos na siya, ay saka ako tumayo at humarap sa lalaking sumalo sa kanya. Maraming salamat po. Taos puso kong sabi. Kung hindi po kayo nakaabot baka tuluyan na siyang nahulog. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ngumiti lamang ang lalaki bago marahang umiling. Wala po yung anuman. Kahit sino naman siguro ang nasa posisyon ko, ay ganun din ang gagawin. Pero hindi pa rin po maikakaila na malaking bagay ang naitulong nyo. Sandali lang akong nalingat dahil may kinausap na volunteer. Paglingon ko nakita ko na lang na nadudulas na siya. Napansin ko rin naman na hindi mo siya pinabayaan. Talagang mabilis lang kumilos sa mga bata. Isang segundo lang na mabaling ang tingin mo sa ibang direksyon kung saan-saan sila nakakarating. Totoo po yan. Minsan iniisip ko nga kung saan sila kumukuha ng napakaraming enerhiya. May pamangkin din akong ganyan. Kapag tahimik, mas lalo kang dapat kabahan dahil siguradong may binabalak na sila. Ganyan na ganyan si Mia eh. Kapag biglang tumahimik, alam kong may sinusundan na namang paru-paro o kaya naman may gustong silipin. Napatingin kaming dalawa kay Mia na nooy nakatingin sa lobo ng isang batang dumaraan. Mukhang mahilig siya sa makukulay na bagay. Sabi ng lalaki. Opo. Simula bata pa lang siya, mahilig na talaga siya sa mga lobo at stuffed toys. Kahit simpleng regalo lang, sobrang saya na niya. Magandang ugali yun. Ibig sabihin marunong siyang mag-appreciate kahit sa maliliit na bagay. Nung bata pa lang kasi siya, tinuruan ko na siyang wag maging maluho. Hindi naman kami lumaking mayaman kaya gusto kong maintindihan niya ang halaga ng bawat bagay na natatanggap niya. Malaking bagay ang ganung pagpapalaki. Maraming bata ngayon ang hindi na marunong makontento dahil halos lahat na ibibigay sa kanila. Bilang magulang yun din nga ang iniiwasan ko. Hindi ko man maibigay ang lahat ng gusto niya. Gusto kong lumaki siyang marunong magpasalamat sa anumang meron kami. Hindi pa man siya nakasasagot ay biglang lumapit si Mia sa kanya. Tiningala niyang matangkad na lalaki at ngumiti ng malawak. Thank you po. Walang anuman. Nakangiti nitong sagot. Mas importante na hindi ka nasaktan. Ang bilis niyo po kasing sumalo. Baka nagkataon lang na malapit ako. Hindi po, hero po kayo eh. Hero agad? Opo. Ano bang pangalan mo? Mia Fernandez po. Nice to meet you, Mia. Ikaw po. Lawrence. Sabi po nila ikaw daw po ang sponsor. Isa lang ako sa mga tumutulong. Ang bait niyo po. Magiliw na wika ng anak ko. Napangiti si Lawrence bago marahang ginulo ang buhok ng anak ko. Salamat. Hindi ko na malaya na ilang sandali na pala silang nag-uusap. Hindi rin halatang isa siyang abalang CEO dahil wala siyang pinapakitang pagkainip. Nakikinig siya sa bawat sinasabi ni Mia at sinasagot niya ang bawat tanong nito na parabang matagal na silang magkakilala.
3 linggo na ang lumipas mula nang dumalo kami nila Mama at Mia sa charity event na inorganisa ng foundation. Pagkatapos nun, ay bumalik na rin sa dati ang takbo ng mga araw namin. Malapit nang matapos ang bakasyon ko kaya't sinisikap kong sulitin ang bawat sandaling kasama kong anak ko. Tuwing umaga ay ako na mismo ang naghahanda ng baon niya. Ako rin ang naghahatid at sumusundo sa kanya sa paaralan. Maliit na bagay lamang yon para sa ibang magulang. Pero para sa akin, espesyal ang bawat pagkakataong nagagawa ko ang mga bagay na matagal kong hindi naranasan habang nagtatrabaho ako sa Singapore. Habang inaayos ko ang kwelyo ng uniforme ni Mia, ay hindi siya mapakali sa kakadaldal. Mami, alam mo po ba, may drawing contest kami mamaya. Talaga? At ano naman ang idodrawing nyo? Sabi po ni teacher, ang team daw po ay My Dream Family. Napatingin ako sa kanya. Anong idodrawing mo? Secret po. Lumabas kami ng bahay kasama si Mama. Habang naglalakad papunta sa sakayan, ay panay pa rin ang kwento ni Mia tungkol sa mga kaklase niya. Mami, si Chloe po may bago na naman siyang lunchbox. Talaga? Opo, pink po tapos may unicorn. Gusto mo rin ba ng ganon? Hindi naman po, maganda naman tong gamit ko eh. Napangiti ako't hinaplos ang ulo niya. Salamat anak. Bakit po? Hindi ka kasi mapili. Kasi po ang importante may baon. Napailing na lamang ako habang natatawa. Napakasimple mo talagang bata. Pagdating namin sa paaralan, napansin kong mas maraming magulang kesa sa karaniwan. May mga tarpaulin nakasabit sa covered court at may mga gururing abala sa pagtanggap ng mga bisita. Lumapit kami sa advisor ni Mia. Good morning po, ma'am. Good morning din, Miss Fernandez. Mabutit maaga kayong dumating. May program po ba? Opo, may formal presentation lang ng bagong scholarship program at recognition sa mga sponsors ng school. Mga 1 oras lang naman. Wala pong problema, maghihintay na lang po muna kami. Habang papunta kami sa covered court, ay napansin kong sunod-sunod ang pagpasok ng ilang sasakyan sa loob ng campus. Hindi ko naman yun gaanong pinansin dahil inakala kong mga bisita lamang ng paaralan. Nahanap kami ni Mama ng bakanting upuan habang si Mia naman tumakbo sandali papunta sa ilang kaklase niya. Mami! Sigaw niya. Dito lang po ako. Huwag kang lalayo ah. Opo. Maligalig talagang batang yan. Natatawang wika ni Mama. Naku ma, kapag nasa bahay nga kami hindi ko malaman kung saan kumukuha ng lakas eh. Kapag sinabi kong matulog muna siya sa hapon, sasabihin niya na hindi raw siya inaantok. Pero pagsapit ng gabi 5 minuto pa lang nakahiga, tulog na yan. Ma, nasa iyo ng bata ka. Talaga? Oo. Ikaw rin ang pinakamalikot sa inyong magkakapatid eh. Parang hindi ko na maalala. Nagpatuloy ang programa at isa-isang ipinakilala ng prinsipal ang mga bagong proyekto ng paaralan. Tahimik lamang akong nakikinig habang paminsan-minsan ay sumusulyap kay Mia na nakaupo na ngayon sa tabi ng mga kaklase niya. Makalipas ang ilang minuto ay may bahagyang pagkilos sa gawing entrada ng covered court. Napalingon ang karamihan. May ilang lalaking nakasuot ng corporate attire ang pumasok. Kasunod ang isang matangkad na lalaki na pamilyar ang muka. Bigla akong natigilan. Hindi ko inaasahang muli kong makikita si Lawrence de Guzman. Simple lamang ang suot niyang puting long sleeve polo na nakatiklop hanggang siko at itim na slacks. Wala siyang ipinapakitang kayabangan habang nakikipagkamayan siya sa prinsipal at sa ilang guro na tila matagal na niyang kakilala. Napansin ni Mamang direksyon ang tingin ko. Anak, hindi ba't siya yung tumulong kay Mia noong charity event? Opo. Hindi ko inakalang ganun pala siya kasimple. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal ay nagsalita ang prinsipal. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, nais ho naming magpasalamat muli sa De Guzman Holdings sa patuloy nitong pagsuporta sa ating paaralan.
Sa loob ng maraming taon ay napakarami na pong estudyante ang nabigyan ng scholarship at educational assistance dahil sa kanilang kumpanya. Napatingin akong muli kay Lawrence. Hindi ko akalaing hanggang sa paaralan pala ng anak ko isa rin siyang pangunahing sponsor. Pagkatapos ng maiksing programa, ay unti-unti nang nagsitayuan ng mga magulang. Habang hinihintay kong lumapit si Mia ay may narinig akong pamilyar na boses. Miss Fernandez! Lumingon ako at nakita kong nakangiti si Lawrence habang papalapit sa amin. Good morning. Bati niya. Napangiti rin ako. Good morning po, Mr. De Guzman. Hindi ko po inaasahang magkikita ulit tayo. Ako nga rin pero mukhang maliit lang talagang mundo. Mukhang ganun na nga po. Tumingin siya sa paligid bago muling nagsalita. Kamusta na si Mia? Wala naman na sigurong naging problema pagkatapos ng nangyari sa charity event? Wala naman po. Kinabukasan nga parang nakalimutan niya na agad ang nangyari. Ako lang yata ang mas natakot kesa sa kanya. Normal lang naman yan. Bilang magulang, talagang nakakatakot kapag napapahamak ang mga anak. Oo nga po Ilang gabi ko ring naisip kung anong pwedeng nangyari kung wala kayo ron. Pero wala namang nangyaring masama at yun ang mas importante. Tama po. Kaya hanggang ngayon nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Kung gusto mo talagang bumawi, wag mo na akong pasalamatan sa tuwing magkikita tayo. Pakiramdam ko tuloy napakalaki ng nagawa ko. Bago ako makapagsalita, ay may maliit na boses ang biglang sumingit sa tabi namin. Kuya Lawrence! Sabay kaming napalingon. Masayang tumatakbo si Mia palapit sa amin. Tangan ng isang papel na tila ipinagmamalaki niyang ipakita rito. Halos isang buwan nang lumipas mula nang muli naming makilala si Lawrence De Guzman sa paaralan ni Mia. Simula nun ay naging maayos ang takbo ng mga araw namin. Araw-araw kong inihahatid ang anak ko sa school at sinusundo rin kapag uwian. Paminsan-minsan ay nagkakasalubong kami ni Lawrence sa campus. Regular pala itong bumibisita upang kamustahin ang mga estudyanteng kabilang sa scholarship program. At ang iba pang proyektong pinupondohan ng De Guzman Holdings. Hindi ko rin namalayang mabilis na pala ang paglipas ng bakasyon ko. Isang umaga habang nagkakape kami ni Mama sa maliit naming kusina at naghihintay na magising si Mia, tahimik kong tinitingnan ang kalendaryong nakasabit sa dingding. Napansin ni Mama ang pananahimik ko. Anak, may iniisip ka ba? Meron po. Tungkol ba yan sa pagbabalik mo sa Singapore? Opo. Tapos ng leave mo, hindi ba? Opo. Hindi na agad nagsalita si Mama. Kilala niya ako. Alam niyang may gusto kong sabihin pero tila naghahanap pa ako ng tamang salita. Ma, ilang gabi na akong hindi makatulog. Bakit naman? Sa tuwing naiisip kong babalik na naman ako sa Singapore para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Nung una iniisip kong normal lang yun dahil namimiss ko lang si Mia. Pero habang lumilipas sa mga araw, lalo kong nararamdaman na ayoko na talagang umalis. Ano nang balak mo? Hindi ko naman pinagsisisihan ng 7 taon kong pagtatrabaho ron. Malaki ang naitulong nun sa atin. Nakapagpatayo tayo ng bahay, napag-aral ko si Mia, at kahit papano nakaipon rin ako. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko mas marami na akong namimiss kesa sa kinikita ko. Bakit mo naman nasabi, anak? Nakita ko kung gaano kasaya si Mia nitong mga nakaraang linggo. Simple ang paghahatid ko lang sa school, sobrang saya niya na. Kapag sabay kaming kumakain ng almusal, tuwang-tuwa na siya. Nung nasa Singapore ako, video ko lang ang kaya kong ibigay. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano pala kalaking bagay ang presensya ng isang magulang. Naiintindihan kita. Napag-isipan kong wag na munang bumalik. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo. Alam mo namang iba ang kinikita sa ibang bansa kesa rito. Papaano mong bubuhayin ang pang-araw-araw ninyong pangangailangan? Inilabas kong maliit na notebook na ilang araw ko nang sinusulatan. Sinubukan ko kwentahin ang lahat ng naipon ko Hindi naman ganun kalaki pero sapat para makapagsimula ng maliit na negosyo. Gusto kong magtayo ng sari-sari store. Napatingin sa notebook si Mama. Sari-sari store? Opo. Matagal ko na rin po itong iniisip
Dito sa lugar natin, wala nang malapit na tindahan sa kabilang dulo ng kalsada. Madalas pang sa bayan pa bumibili ang mga kapitbahay kapag gabi. Ipinakita ko ang sinulat kong plano. Maglalaan ako ng puhunan para sa paninda. Hindi ko muna gagastusin ang lahat ng ipon ko. Magtatabi pa rin ako para sa emergency at sa pag-aaral ni Mia. Kapag umiikot ng negosyo, saka natin unti-unting dadagdagan ng mga paninda. Matagal na hindi nakapagsalita si Mama. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti siya. Pinag-isipan mo talaga, hindi ka lang bastang nagsabi. Napahawak siya sa kamay ko. Kung iyan ang desisyon mo, susuportahan kita. Totoo po? Bakit naman kitang pipigilan? Ang importante, handa ka sa responsibilidad. Hindi man kalakihan ng negosyo, basta't marangal ang hanap buhay at magkakasama kayo ng anak mo, malaking bagay na yon. Salamat po, Ma. At isa pa, dagdag niya. Mas masaya rin ako kung nandito ka na lang. Hindi ko na rin kasi gusto na malayo ka pa sa amin. Ayoko na rin pong magkawalay pa tayong tatlo. Makalipas ang 2 linggo ay unti-unti nang nabuo ang maliit naming sari-sari store sa harap ng bahay. Hindi man to kalakihan. Masaya akong makita ang mga estanteng unti-unting napupuno ng delata. Instant noodles, bigas, tinapay, biskwit, inumin, at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Nung unang araw ng pagbubukas namin ay si Mia pa ang pinaka-excited. Mami, pwede po ba akong tumulong? Anong gusto mong gawin? Ako pong mag-aabot ng candy. Napatawa ko. Hindi pa pwede. Bakit naman po? Baka mali ang maisukli mo eh. Kaya ko na po. Lumaki ka muna ng konti, anak. Napanguso siya. Marunong na po akong magbilang. Lagi kitang bibigyan ng trabaho pero kapag wala kang klase. Sige po. Mula nang magbukas ang tindahan ay naging mas abala ang araw ko. Ngunit mas masaya ko dahil kasama ko na si Mia at si Mama. Tuwing umaga inihahatid ko si Mia sa paaralan bago bumalik sa tindahan. Pagsapit naman ng hapon ay isinasara ko muna ito sandali upang sunduin siya. Dahil regular na bumibisita si Loren sa paaralan bilang kinatawan ng De Guzman Holdings, madalas na rin kaming nagkakasalubong. Minsan ay simpleng kamustahan lamang ang nangyayari. Minsan naman, sabay kaming naghihintay sa labas ng school habang hindi pa lumalabas sa mga bata. Unti-unti, naging mas magaan ang pakiramdam ko. At tuwing nakakausap ko siya, hindi na ako gaanong naiilang gaya noong una. Napansin ko ring hindi siya nagbago sa paraan ng pakikitungo niya sa amin. Sa kabila ng pagiging abala niyang CEO, nananatili siyang magalang, palabati, at marunong makinig sa bawat kwento ni Mia. Isang hapon habang naghihintay kaming matapos ang klase, muli ko siyang natanaw na papasok sa school. Nang makita niya kami, agad siyang ngumiti at naglakad palapit sa amin. Ang simpleng pagkikitang yon ay naging bahagi na ng bago naming pang-araw-araw na buhay. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Ayokong mag-assume pero pakiramdam ko, interesado sa akin si Lawrence. Good afternoon, Miss Fernandez. Napalingon ako nang marinig ko ang boses na yon. Nakangiti si Lawrence habang papalapit sa amin. Suot niya ang isang light blue na long sleeve polo na nakatiklop hanggang siko at simpleng itim na pantalon. Kung hindi ko pa siya nakilala noon sa charity event, hindi ko iisiping isa siya sa pinakamalalaking negosyante sa bansa. Hindi kasi siya yung tipo ng taong gustong ipakita sa iba ang estado niya sa buhay. Good afternoon din po, Mr. De Guzman. Bati ko. Lawrence na lang ulit. Pakiramdam ko tuloy napakalayo ko sa inyo kapag Mr. De Guzman ang tawag ninyo. Nakasanayan ko na kasi. Subukan mo lang, baka masanay ka rin. Natawa ko ng mahina. Sige po, Lawrence. Mas okay yan. Napansin niyang wala si Mia sa tabi ko. Hindi pa ba tapos ang klase niya? May practice sila para sa buwan ng wika. Sabi ng advisor niya, mga 10 minuto pa raw. Napapadalas ng punta ko rito nitong mga nakaraang linggo. May pinapaayos kasi kaming reading corner sa library. At may ilan pang classrooms na isasama sa renovation.
Naririnig ko nga po yan sa mga teachers eh. Sabi nila malaking tulong daw ang kumpanya ninyo sa school. Masaya kaming makatulong. Kapag maayos ang lugar kung saan nag-aaral ang mga bata, mas ginaganahan silang pumasok. Malaking bagay po talaga yan. Hindi lahat ng paaralan may sponsor na katulad ninyo. Bilang negosyante, marami naman talagang paraan para kumita. Kaya kung may pagkakataon kaming ibalik sa komunidad ang kahit maliit na bahagi ng biyayang natatanggap namin, ginagawa namin. Habang nag-uusap kami, napansin kong may ilang magulang ang bumabati sa kanya. Lahat ng bumabati ay nginingitian niya at magalang ding kinakamusta. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumabas ang mga bata mula sa kani-kanilang silid-aralan. Mami! Agad kong nakita si Mia na kumakaway habang bitbit ang school bag niya. Paglapit niya sa amin ay agad niyang niyakap ang bewang ko. Mami, mataas po ang score ko sa quiz. Talaga? Ilan? 19/20. Napakagaling naman. Tumingin siya kay Lawrence. Kuya Lawrence, isa lang pong mali ko. Congratulations. Sabi po ni teacher kung mag-aaral pa raw po akong mabuti, baka maging top 1 na ako. Naniniwala akong kaya mo. Napangiti si Mia. Totoo po? Oo, pero wag mong isipin na kailangan mong maging pinakamagaling para maging espesyal. Ang mas importante ginagawa mo ang best mo sa pag-aaral. Yan din pong sinabi ni Mami. Napangiti ako habang nakikinig sa usapan nilang dalawa. Napansin ko ang napakadali nilang magkasundo. Hindi kailangan ni Lawrence na magpanggap o gumawa ng kung ano-anong paraan para mapasaya ang anak ko. Sapat na ang simpleng pakikinig niya sa mga kwento ni Mia para maging komportable ang bata. Habang naglalakad kami palabas ng school, ay muling nagsalita si Lawrence. May lakad pa ba kayo ngayong hapon? Wala naman po, uuwi na rin kami. Bubuksan ko pang tindahan. Kamusta na nga palang sari-sari store nyo? Ayos naman po, hindi pa kalakihan ng kita pero unti-unti nang may mga suki. Mabuti naman. Masaya na rin ako dahil kasama ko na si Mia araw-araw. Napansin ko nga mas madalas ko na kayo makita rito. Mas gusto ko na po kasi ang ganitong buhay. Hindi man ganun kalaking kinikita ko kumpara nung nasa Singapore ako, pero nakakasama ko naman ang anak ko. May mga bagay talagang hindi kayang tumbasan ng pera. Bago pa ako makasagot, ay biglang nagsalita si Mia. Kuya Lawrence! Bakit? Gutom na po ako. Natawa kaming dalawa. Derechahan talagang magsalita ang anak mo. Natatawang sabi ni Lawrence. Hindi na po yan marunong magpaligoy-ligoy Tiningnan ni Lawrence si Mia. Anong gusto mong kainin? Nag-isip muna ang bata. Ice cream? Ice cream lang? Tapos fries. May kasama bang burger? Pwede rin po. Humarap siya sa akin. Mami, pwede po ba? Napailing ako habang natatawa. Anak, huwag kang agad pumapayag kapag may nanlilibre. Bakit po? Kasi nakakahiya. Hindi naman nakakahiya. Gusto ko lang namang i-congratulate si Mia sa mataas niyang score. Hindi na po kailangan. Kiara, mahinahon niyang sabi. Hayaan mo naman akong i-celebrate ang achievement niya. Tutal, malapit lang naman ang family restaurant dito. Napatingin ako kay Mia. Kitang-kita kong pananabik sa mukha niya. Mommy, please. Napabuntong hininga ako bago ngumiti. Isang oras lang tayo Kailangan pa nating umuwi para buksan ang tindahan. Masayang pumalakpak si Mia. Yay! Bigla niyang hinawakan ng isang kamay ko at pagkatapos ay hinawakan din ang kamay ni Lawrence. Tara na po! Nagkatinginan kami ni Lawrence at pareho kaming natawa sa pagiging natural ng bata. Habang naglalakad kami papunta sa parking area, napansin kong hindi na ako gaanong naiilang sa kanya. Ang dati kong pag-aalinlangan ay unti-unti nang napapalitan ng pagiging komportable. Hindi ko pa alam kung saan hahantong ang pagkakaibigan namin yon. Pero malinaw na masaya si Mia tuwing kasama namin si Lawrence.
At sa bawat pagkakataong nakikita ko ang ngiti ng anak ko, hindi ko maiwasang mapangiti rin. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Lawrence Point of View. 2 linggo nang lumipas mula nang huli kaming lumabas nila Kiara at Mia. Nung umpisa dahil lamang yun sa mga proyekto ng De Guzman Holdings para sa scholarship program at pagpapagawa ng ilang silid-aralan. Ngunit habang tumatagal, napapansin kong naghahanap na ako ng dahilan para makapunta ron kahit wala naman talagang mahalagang meeting. Hindi ko yun agad inamin kahit sa sarili ko. Sa tuwing makikita ko si Kiara nang naghahatid kay Mia sa paaralan, pakiramdam ko ay gumagaan ang simula ng araw ko. Kapag nakikita ko naman siyang naghihintay sa labas ng gate habang hawak ang maliit na payong at nakangiting hinihintay ang paglabas ng anak niya, hindi ko maiwasang humanga sa pagiging responsable niya bilang isang ina. Hindi rin siya yung babaeng mahilig na magpasikat o magpanggap. Simple lang siya. Pero sa bawat pagkakataong nakikita ko siyang kausap si Mia, ramdam kong buong puso niyang ginagampanan ang pagiging ina. At iyon ang dahilan kung bakit unti-unti kong nararamdaman na iba na ang tingin ko sa kanya. Hindi na simpleng paghanga. Isang umaga habang papunta ako sa opisina, napansin yon ng executive assistant kong si Rob. "Sir, pwede ba akong magtanong? Tungkol saan? Napapadalas po yatang pagpunta niyo sa St. Matthew's Academy. Bakit mo naman nasabi yun?" "Kasi halos 2 linggo na pong sunod-sunod na kasama sa schedule niyong school. May mga proyekto tayo ron. May problema ba ron?" "Wala naman po." Bakit parang may gusto ka pang sabihin?" Napansin lang po namin sa opisina na mas madalas na kayong ngumiti nitong mga nakaraang araw." Napailing ako. "Ganun ba talaga kahalata?" "Sa totoo lang po, oo." Napatingin ako sa bintana ng sasakyan. Marahil tama nga siya. Matagal na panahon na rin mula nang huli akong naging interesado sa isang babae. Pagsapit ng gabi, ay umuwi ako sa mansyon para sa nakatakdang hapunan kasama si Mama. Tahimik kaming kumakain nang siya ang unang nagsalita. "Lawrence?" "Yes, Mom?" "May gusto sana akong itanong eh." "Ano po yun?" "Ilang linggo na kitang napapansing madalas lumalabas nang walang kasamang business partners. Madalas ding wala ka sa opisina kapag hapon." "May mga project visits lang po." "Project visits ba talaga?" Sino si Kiara Fernandez?" "Isa siyang single mother. Nakilala ko siya sa charity event ng foundation." "Hanggang dun lang ba?" "Nagkikita kami paminsan-minsan sa school ng anak niya." "Bakit?" "Dahil sponsor tayo ng school." "Tama, sponsor tayo ng school." Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. "Pero hindi sponsor ang dahilan kung bakit halos araw-araw ka nang naroroon." "Mama, wag mo akong kausapin na parang wala akong alam. Matagal na kitang kilala. Ikaw ang anak ko. At nagpaimbestiga ako." "Bakit niyo ginawa yun?" "Dahil gusto kong malaman kung sinong babaeng unti-unting kumukuha ng oras ng anak ko." Napahigpit ang hawak ko sa baso. "Hindi niyo dapat ginawa yun." "Bakit? May tinatago ba siya?" "Wala. Ang alam ko, isa siyang single mother." "Tama, may anak na siya sa ibang lalaki. At yun ang babaeng gusto mo?" "Oo." Nagdilim ang mukha ni Mama. "Lawrence, ikaw ang tanging tagapagmana ng De Guzman Holdings. May pangalan tayong iniingatan. Hindi ko matatanggap na ang magiging asawa mo, babaeng may anak na sa ibang lalaki." "Mom, hindi naman yun kasalanan ni Kiara." "Hindi man niya kasalanan, dala pa rin niyang responsibilidad na yun." "Responsibilidad bilang isang ina?" "Bilang ina ng anak ng ibang lalaki." "Mama, hindi ba ninyo naisip ang hirap niya?" "Wala akong pakialam kung ano nangyari sa nakaraan niya. Hindi mo kailangang problemahin ang buhay niya." "Hindi ko siya pinoproblema. Minamahal ko siya. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito." "Hindi ako papayag na siyang babaeng mamahalin mo. Humanap ka ng babaeng kalibel ng pamilya natin." "Hindi ko iiwan si Kiara dahil lang sa mahirap siya o dahil may anak siya."
Tumayo si Mama mula sa kinauupuan niya. Padabog siyang umalis ng dining room habang nanatili akong nakaupo. Kinabukasan ay mas maaga akong dumating sa opisina kesa sa nakasanayan ko. May ilang dokumentong kailangang pirmahan at may board meeting pa bago ang tanghali. Ngunit kahit abalang buong umaga ko, hindi pa rin maalis sa isip ko ang naging pag-uusap namin ni Mama noong nakaraang gabi. Habang binabasa ko ang isang proposal ay kumatok si Rob sa pintuan ng opisina. "Sir, pwede po ba kayong maabala sandali?" Lumapit siya at inilapag ang tablet sa harap ko. "May gusto lang po sana akong ipaalam." "Ano yun?" "May ilang post po sa social media na mabilis kumakalat simula kaninang madaling araw." "Anong klaseng post?" "Tungkol po kay Miss Kiara Fernandez. May mga account pong nag-upload ng iba't ibang larawan niya noong nasa school at noong minsang magkasama kayong lumabas kasama si Mia." Nanlaki ang mga mata ko. Anong sinasabi nila? Hindi po magandang laman ng mga caption. Kinuha ko ang tablet at isa-isang binasa ang mga post. May mga litrato kaming nag-uusap sa labas ng paaralan. May larawan ding hawak ni Mia ang kamay ko habang naglalakad kami papunta sa restaurant. Ilang linggo nang nakakalipas. Napakaraming tao ang nambabash ngayon kay Kiara at sinabihan siyang malandi. Kung ano-anong masasakit ang mababasa sa comment section. Mariin kong naipikit ang mga mata ko bago ibinalik ang tablet kay Rob. "May alam ka ba kung saan nagsimula mga post na ito?" "May team na po kaming tumitingin pero mukhang sabay-sabay silang inilabas ng iba't ibang accounts." "I-report nyo agad ang lahat ng account na yun. Tawagan nyo rin ang legal department. Kung may paraan para maalis agad ang mga post, gawin nyo." "Yes sir." "Wag na wag ninyong hahayaan na lumaki pa ito." "Opo." Pagkaalis ni Rob, ay agad kong kinuha ang cellphone at tinawagan si Kiara. Ilang beses yung nagre-ring bago niya sinagot. "Hello? Kiara, nasa bahay ka ba?" "Oo, kabubukas ko lang ng tindahan." "Pwede ba kitang puntahan?" Sandali siyang natahimik. "Lawrence, wag na lang siguro." "Bakit?" "May mga kapitbahay na nagtatanong sa akin tungkol sa mga nakikita nila sa internet eh." "Alam ko, ngayon ko nga lang din nalaman." Hindi ko maintindihan kung bakit biglang may mga ganong balita." "Makinig ka sa akin, wala kang ginawang mali. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi nila." "Oo, pero naiisip ko lang ang anak ko. Kanina may isang customer na nagtatanong kung totoo raw bang ginagamit kong anak ko para mapalapit sa isang mayamang negosyante. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang ganong klase ng mga tanong." Mahigpit kong hinawakan ang cellphone. "Pasensya ka na." Pagkaraan ng ilang sandali, ay muli siyang nagsalita. "Lawrence, pwede bang mag-usap tayo pagkatapos na lang humupa ng lahat ng ito?" "Anong ibig mong sabihin?" "Mas mabuti sigurong wag muna tayong magkita." "Kiara, alam kong wala ka namang masamang intensyon. Alam ko rin na naging mabuti ka sa amin ni Mia. Pero habang mas madalas tayong nakikitang magkasama mas lalo lang lumalala ang mga sinasabi ng mga tao." Pagkababa ko ng tawag, agad akong tumayo mula sa kinauupuan ko. Tinawag ko si Rob. "Rob? Sir? I-cancel mo ang lahat ng appointments ko ngayong hapon. May pupuntahan po ba kayo?" "Oo, mukhang si Mamang may kagagawa nito." Handa akong kalabanin si Mama kung siya ngang may gawa. At sa pagkakataong yun, ay hindi na ako papayag na manahimik habang may isang inosenteng babae at isang batang walang kamalay-malay ang nasasaktan dahil sa mga kasinungalingang kumakalat. 3 araw nang lumipas mula nang magsimulang kumalat ang iba't ibang usapan tungkol kay Kiara. Sa loob ng 3 araw na yun, halos wala akong naging maayos na tulog. Kahit nasa opisina ako, paulit-ulit kong naiisip ang naging pag-uusap namin sa telepono at ang pag-aalala niya para kay Mia. Hindi niya naiisip ang sarili niya. Ang iniisip niya ay anak niyang maaaring masaktan dahil sa mga walang basihang kwento ng ibang tao. Yun ang lalong nagpatibay sa nararamdaman ko para sa kanya. Pagdating ko sa mansyon ng gabing yun, ay nadatnan kong naghihintay si Mama sa sala. Nakaupo siya ng maayos habang may hawak na isang tasa ng tsaa. Hindi man siya nagsasalita, ay alam kong hinihintay niya akong umuwi. Lumapit ako at umupo sa tapat niya. "Mama." "Akala ko sa opisina ka na matutulog."
Nandito ako para mag-usap tayo. Kung tungkol na naman yan sa babaeng yon, wala nang saysayang pag-uusapan na ito. Ibinaba niya ang tsaa at seryoso akong tinitigan. Lawrence, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nagbabago ng isip? Hindi. Matapos ang lahat ng nangyari? Lalo akong nakasigurado na siyang babaeng gusto kong mahalin. Hindi ko maintindihan kung ano nakita mo sa kanya. Isang mabuting tao. Isa siyang single mother. Isa siyang responsabling ina. At gusto ko lang malaman mo na wala kang magagawa kung siyang mahal ko. Tumayo siya't dahan-dahang naglakad papunta sa malaking bintana ng sala. Nasa tamang edad ka na para gumawa ng sarili mong desisyon. Pero tandaan mo, lahat ng desisyon may kapalit. Handa akong tanggapin ang anumang kapalit. Mabagal siyang lumingon. Kahit masira ang pangalan ng pamilya natin? Hindi si Kiarang sumisira sa pangalan natin. Mahal ko si Kiara at wala ka nang magagawa pa. May diin kong sabi, bago iniwan si Mama. Lumipas ang 3 araw. Sa loob ng 3 araw hindi ko muna pinupuntahan si Kiara. Iginagalang ko ang hiling niyang bigyan muna siya ng konting panahon. Gayunman, alam kong hindi sapat ang pananahimik ko para tapusin ang mga usap-usapang kumakalat. Kung mananatili akong tahimik, patuloy lamang siyang masasaktan. Maaga pa lamang itinawag ko ang media team ng kumpanya. Sir, sigurado na po ba kayo rito? Tanong ni Rob. Oo naman. Malaking balita po ito. Alam ko at gusto kong matigil na ang mga masasama't masasakit na sinasabi nila kay Kiara. Inihahanda na po namin ang live. Tumango ako. Ilang minuto ang lumipas ay nagsimula ang live broadcast sa official kong Blue App account. Libo-libong viewers agad ang pumasok. Magandang araw sa inyong lahat. Hindi ako madalas gumawa ng ganitong klase ng live, pero gusto kong linawin ang ilang bagay. Sa nakalipas na mga araw maraming kumakalat na iba't ibang kwento tungkol sa akin at kay Miss Kiara Fernandez. Sandali akong tumigil. Una sa lahat, gusto kong sabihin na wala siyang ginawang masama. Patuloy na dumarami ang nanonood. Isa siyang mabuting ina. Masipag siyang babae at buong buhay niya inialay niya para sa anak niya. Hindi niya ginagamit ang kahit na sino para lang umasenso. At gusto kong tapusin na rin ang lahat ng haka-haka. Mahal ko si Kiara Fernandez. Halos sabay-sabay na nagsimulang bumuhos sa mga komento sa live. Hindi ko ikinahihiya ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko rin hahayaang masira ang pangalan niya dahil lamang sa mga kasinungalingan. Kaya itigil niyo na ang pambabash sa kanya. Matapos kong sabihin ang lahat ng gusto kong iparating, ay maayos kong tinapos ang live. Pakiramdam ko'y nabunutan ako ng tinik. Pagsapit ng gabi, nagtungo ako sa maliit na bahay nila Kiara. Bukas pa rin ang ilaw sa sari-sari store. Pagkababa ko ng sasakyan, ay agad akong napansin ni Mia. Kuya Lawrence! Masaya siyang tumakbo papunta sa akin at mahigpit akong niyakap. Napanood kita! Napangiti ako. Talaga? Opo, sabi mo mahal mo si Mommy. Napakamot ako sa batok habang natatawa. Ang saya-saya ko! Hinawakan niyang kamay ko at halos hilahin ako papasok ng bahay. Mommy, dumating na si Kuya Lawrence! Lumabas si Kiara mula sa loob ng bahay. Nang magtagpo ang aming mga mata, ay kapwa kaming tahimik. Lawrence, dumating ako dahil ayokong sa live mo lang marinig ang lahat. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Kiara, alam kong maraming nangyari nitong mga nakaraang araw. Alam ko ring nasaktan ka. Bakit mo ginawa yun? Mahina niyang tanong. Dahil totoo ang sinabi ko. Hindi ko kayang manood na ikaw ang sinisisi sa isang bagay na wala ka namang kasalanan. Nakita kong namuo ang luha sa mga mata niya. Kiara, marahan kong hinawakan ang dalawa niyang kamay. Mahal kita. Hindi dahil naaawa ako sa'yo. Hindi dahil may anak ka. Kung hindi dahil ikaw ang babaeng mahal ko. Tuluyang pumatak ang mga luha ni Kiara. Tipid siyang ngumiti habang tumatango. Ako rin. Napahinto siya sandali bago ipinagpatuloy ang sasabihin. Mahal din kita, Lawrence. Hindi na napigilan ni Mia ang sarili.
Masaya siyang pumalakpak at niyakap kaming dalawa. Yehey! Sabi ko na nga may daddy na ako. Napatingin kami ni Kiara sa isa't isa bago sabay na natawa. Kiara's point of view. 1 taon nang lumipas mula nang ipagtapat ni Loren sa buong publiko ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Maraming nangyari sa loob ng 1 taon na yon. Unti-unti ring tumahimik ang mga taong dating nanguhusga sa akin at mas pinili na naming huwag nang balikan pa ang masasakit na alaala. Ang mahalaga sa akin ay ang katahimikan ng buhay naming mag-ina. At ang katotohanang sa bawat araw na nagigising kami ay naroroon si Lawrence. Hindi lamang bilang lalaking mahal ko, kung hindi bilang taong buong pusong tinanggap si Mia. Maaga pa lang ay abala na ako sa kusina habang naghahanda ng almusal. Habang hinihiwa ko mga gulay ay nararamdaman kong may humawak sa bewang ko mula sa likuran. Good morning, malambing na sabi ni Lawrence. Napangiti ako ngunit hindi ako lumingon. Good morning din. Hindi ka ba papasok sa opisina? 7:00 na oh. Papasok naman. Kung ganon, ba't hindi ka pa naghahanda? Dahil gusto ko munang samantalahin ang pagkakataong makasama ka bago magsimula ang buong araw ko. Napailing ako habang patuloy sa paghihiwa. Lawrence, araw-araw mo na lang ako binobola. Hindi kita binobola. Anong tawag mo dyan? Lambing. Marahan kong tinapik ang kamay niyang nakayakap pa rin sa akin. Bitawan mo muna ako, hindi ako makagalaw oh. Ayoko. Bakit? Kasi mamaya, nasa opisina na naman ako. Hanggang gabi na naman kitang mamimiss. Sa loob ng 1 taon naming magkasama, ay hindi nagbago ang lalaking nasa harapan ko. Kung ano siya nung una niya akong ipinaglaban, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Hindi siya nagkulang sa pagmamahal. Hindi siya nagkulang sa pag-aalaga. Hindi rin siya nagkulang sa pagpaparamdam na mahalaga kami ni Mia sa buhay niya. Bago pa ako makapagsalita ay narinig namin ang maliliit na yabag na papalapit sa kusina. Daddy! Sabay kaming napalingon. Tumatakbong lumalapit si Mia habang yakap ang maliit niyang stuffed toy. Agad siyang sinalubong ni Lawrence at binuhat. Good morning, princess! Good morning, Daddy! Pagkatapos naming mag-almusal, ay naghahanda na sana si Lawrence. May tumawag mula sa labas ng bahay. Ako na, sabi ko. Lumabas ako ng bahay at binuksan ang gate. Bahagya akong natigilan nang makita kong babaeng nakatayo sa harapan ko. Magandang umaga, Kiara. Mahinahon niyang bate. Magandang umaga rin po, Ma'am Rose. Napansin kong parang may gusto siyang sabihin ngunit ilang ulit siyang huminga ng malalim bago muling nagsalita. Pwede ba kitang makausap? Bago pa ako makasagot ay narinig ko ang boses ni Lawrence mula sa loob ng bahay. Love, sino yan? Lumabas siya't agad niyang nakita ang kanyang ina. Bahagyang nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Mama? Ngumiti si Rose ngunit halatang pilit yon. Good morning, Lawrence. Anong ginagawa niyo rito? Naparito lang ako para makausap si Kiara. Kung may sasabihin kayo sa kanya, gusto kong narito rin ako. Wala akong masamang intensyon. Sa tingin mo ba pupunta ako rito ng mag-isa kung may balak akong gumawa ng gulo? Hindi agad nakasagot si Lawrence. Napansin kong mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Marahan kong pinisil ang palad niya. Lawrence, napatingin siya sa akin. Hayaan muna nating magsalita ang mama mo. Nag-atubili siya ngunit kalaunan, tumango rin. Pumasok kaming 3 sa sala. Nag-alok ako ng kape ngunit marahan na umiling si Rose. Huwag na, Kiara. Hindi ako naparito para mang-abala pa sa'yo. Ma'am, wala naman pong abala ron. Saglit siyang tumahimik bago muling nagsalita. Pero kung maaari ilang ulit siyang huminga ng malalim na parabang naghahanap ng lakas ng loob. 1 taon ko nang gustong gawin ito Maraming beses akong nagpunta sa gate niyo pero hindi ako bumababa ng sasakyan. Hanggang sa umuwi na lang ako dahil wala akong lakas ng loob na humarap sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung paano akong magsisimula. Lalo na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo.
Hindi pa rin kami nagsasalita ni Lawrence. Hinayaan naming sabihin niya ang lahat ng gusto niyang ilabas. Nung una kitang makita hindi kita binigyan ng pagkakataong makilala. Hindi ko inalam kung sino ka. Hindi ko tinanong kung anong pinagdaanan mo. Ang una ko lang nakita ay ang katotohanang isa kang single mother. Doon pa lang hinusgahan na kita. Napalunok ako ng laway bago napayuko. Sa isip-isip ko noon ang anak ko ay CEO ng De Guzman Holdings. Maraming mayayamang pamilya ang gustong mapabilang sa amin. Marami ring babae ang may magagandang estado sa buhay na maaaring mapangasawa niya. Kaya nung nalaman ko ang babaeng malapit sa kanya ay isang simpleng OFW at may anak na, inisip kong hindi ka nararapat para sa kanya. Bumuga siya ng hangin bago nagpatuloy. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano akong naging makitid ang pag-iisip. Hindi ko nakita ang pagiging mabuting tao mo. Hindi ko man lang nakita kung gaano mong kamahal ang anak mo. Hindi ko rin nakita kung gaano kasaya si Lawrence kapag kasama ka. Hindi ko napansin na napahigpit na pala ang hawak ko sa palad ko. Hindi dahil galit ako, kung hindi dahil bumalik sa isip ko mga araw na halos hindi ako makalabas ng bahay dahil sa masasakit na salita ng ibang tao. Napansin yun ni Lawrence. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pagkatapos ay muli akong humarap kay Rose. Ma'am, hindi ko po itatanggi na nasaktan talaga ako noon. May mga gabing umiiyak ako kapag tulog na si Mia dahil hindi ko alam kung paano kong ipaliliwanag sa kanya kung bakit may mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa amin. Masakit din sa akin na makita siyang umuuwi galing sa school na nagtatanong kung bakit may mga taong nagsasabing masama raw ang mami niya. Alam ko yun. Hindi po, mami. Hindi niyo alam. Dahil kung alam niyo ang sakit na dinanas ng isang ina kapag nakikitang nasasaktan ng anak niya dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa, hindi niyo sana nagawang iparanas yun sa amin. Tama ka. Pero gusto ko ring malaman yung isang bagay. Kung hindi po dumating si Lawrence sa buhay namin, baka hanggang ngayon natatakot pa rin akong magtiwala sa ibang tao. Siya ang unang taong tumanggap sa akin ng buo. Hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya itinuring na pabigat lamang si Mia. Sa halip minahal niya kami ng higit pa sa inaasahan ko. Napangiti ako habang tinitingnan si Lawrence. Kaya kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, yun na yung katotohanang hindi dapat hinahayaan ng galit na manatili sa puso habang buhay. Tumayo ako't dahan-dahang lumapit kay Rose. Ma'am, napatingala siya sa akin. Pinapatawad ko na po kayo. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga? Opo. Unti-unting tumulo ang mga luha ni Rose. Salamat, Kiara. Hindi ko akalaing mapapatawad mo pa ako. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Salamat, anak. Niyakap ko rin siya. Habang pinagmamasdan kami nila Lawrence at Mia, napangiti ang dalawa. Daddy, mahina ngunit masayang sabi ni Mia habang hinihilang manggas ni Lawrence. Kompleto na tayo. Ngumiti si Lawrence. Oo, princess. Kompleto na talaga. Pagkaraan ng ilang buwan, ay dumating ang araw na matagal na naming pinapangarap. Isang garden wedding ang napili namin ni Lawrence dahil gusto naming maging simple ngunit puno ng masasayang alaala ang aming kasal. Sa araw na yon, wala na akong mahihiling pa dahil natupad na ang pangarap ng anak kong magkaroon siya ng daddy. At ang pangarap ko naman na mabuo ang pamilya ko. Wakas!